Lahat ng simula ay may hangganan, katulad na lang sa ating buhay. Balang araw lahat tayo ay ihahatid sa ating huling hantungan. May ilang handa na tila hindi ba natatakot sa kamatayan. May ilan namang ayaw isipin na darating ang araw ng kanilang pamamaalam. Ang nakakatuwang parte sa kamatayan, lahat ay gustong mapunta sa langit, kapiling ang ating Ama. Ngunit ni isa sa atin ay walang gustong mauna. Ang kamatayan ay isa sa mga mahihiwagang bagay na nagaganap sa buhay ng isang tao. Hindi mo alam kung kailan o mas lalong hindi mo alam kung paano. Ang isang sigurado sa kamatayan, sa tuwing nalalapit na ang oras ng isang individual, ay mayroon itong nakatakdang sundo. Pamilyar ba kayo sa pamahiing ito? Sinasabi na ang lahat ng taong malapit ng pumanaw ay sinusundo ng kanilang mahal sa buhay o malapit na kaibigan na sumakabilang buhay na. Ang mga sumusunod na istorya ay pinagsama-samang mga kwento na tungkol sa sundo. Si Mang Dani ay lolo ng aking kaibigan na si Jacob. Pumanaw siya noong taong 2002. At malinaw pa rin sa aking alaala ang kwento ng aking kaibigan bago mamatay ang kanyang lolo. Malubha na ang sakit ni Mang Dani at tanggap na rin ang buo nilang pamilya na anumang oras ay maaari na itong bawian ng buhay. Isang madaling araw, habang natutulog ay nakaramdam ng tawag ng kalikasan si Jacob. Nagtungo siya sa banyo upang umihi at pagbalik niya sa higaan, ay nakita niya ang kanyang nakaratay na lolo na nakangiti at tila may kinakausap. Bumalik siya sa higaan nila na halos kalapit lang ng hinihiga ng kanyang lolo, kaya't kitang-kita niya ito. Habang nakahiga ay pasimpleng nakatingin si Jacob kay Mang Dani at pinagmamasdan ang bawat ginagawa nito. Ayon kay Jacob ay nakatitig ito sa kanilang kisame at mayroon itong binabanggit. Ayoko dyan, mainit. Alisin mo ako dyan. Bulalas ng kanyang lolo. Nakaramdam siya ng takot sa tinura ng kanyang lolo. Pero pinili niyang lakasan ng loob at alamin ang mga susunod na sasabihin ito. Walang ano-ano ay bigla na lang ibinaling ng kanyang lolo ang tingin nito sa kanya. Ipipikit sana niya ang kanyang mga mata at magkukunwaring tulog, ngunit hindi na niya nagawa iyon. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Nanlalaking mata na. Buksan mo ang pinto at papasukin mo ang nanay ko. Kanina pa palagising dyan, hindi ka man lang nag-bless sa lola mo. Kanina pa siya naghihintay sa labas. Dali. Galit na sabi ni Mang Dani sa kanya. Sobrang kilabot na naramdaman ni Jacob sa sinabing iyon ng kanyang lolo dahil hindi pa siya pinapanganak ay patay na ang ina ng kanyang lolo. Dahil sa takot ay ginising niya ang kanyang mama na katabi lang niya sa higaan. Mas si lolo, takot na takot niyang ungot sa ina habang itinuturo ang nakahiga niyang lolo. Hungango naman ang kanyang ina para tingnan si Mang Dani. Pagbuksan ninyo nga ang nanay, kanina pa yun sa labas na nakatayo. Muling sabi ni Dani. Kahit na kinilabutan ay tumuwi pa rin ang ina ni Jacob para sundin ang utos ni Mang Dani. Alam niya kasing hindi ito titigil sa pangungulit kapag hindi nila sinunod ang gusto nito. Kwento ni Jacob ay may malakas na hangin na pumasok sa pintuan nila nang buksan ito ng kanyang mama. Pagkatapos na hindi pa rin nangulit na si Mang Dani at natulog na ito. Naging si Jacob ay pinilit ding matulog kahit natatakot siya. Ilang araw lang ang lumipas ay namatay si Mang Dani. Naniniwala sila na sumundo sa kanilang lolo ay ang pinakamamahal nitong asawa. Lolo Baste. Si Lolo Baste ay isa sa pinakamatanda dito sa aming lugar. Halos lahat ng bata rito sa amin ay tinuturing siyang lolo dahil sa taglay na kabaitan nito. Nalaman ko lang ang kwentong ilang taon na ang lumipas mula nang siya ay pumanaw dahil sa prostate cancer. Bago siya namatay ay ilang araw pa siyang naratay sa kanilang bahay. Madalas ay ang kanyang apo na si Coco ang nagbabantay sa kanya. Hindi naman mahirap bantayan si Lolo Baste dahil palagi lang itong nakahiga. Ilang araw bago siya bawian ng buhay ay tahimik na nagbabantay si Coco sa kanyang lolo. Nanonood siya ng isang pangtanghali ang programa sa telebisyon nang tawagin siya ng kanyang lolo. Coco, Coco. Sigaw ng kanyang lolo na nakahiga malapit sa kanilang bintana. Bakit po? Tugon ni Coco sa kanyang lolo sa babae patay ng telebisyon. Palasin mo nga yung babae sa bintana. Kanina pa ako tinititigan eh. Ang sama kong makatingin. Initang sumbong ni Lolo Baste. Natakot si Coco sa sinambit ng matanda. Dahil sa takot ay tinawag ni Coco ang kanyang nakatatandang pinsan. Kuya Chris, si Lolo may sinasabi. Kinakabahang tawag nito sa kanyang pinsan. Bumaba naman agad si Kuya Chris upang alamin kung bakit siya tinatawag ni Coco. Palisin mo yung babae sa labas ng bintana. Sigaw ng matanda. Ang ginawa ni Kuya Chris ay nagpatulong siya kay Coco upang buhatin si Lolo at talikurin sa bintana para hindi na makita
ang sinasabi nitong babae. Maging si Kuya Chris kasi ay kinilabutan ng dahil doon. Sandaling nanahimik si Lolo Basteca at umakyat ng muli si Kuya Chris habang si Coco naman ay muling nanood ng telebisyon. Nilakasan niya ang volume nito para maibsan ang takot na nararamdaman. Coco muling tawag sa kanya ni Lolo Baste. Hindi pa man siya lumilingon ay nanginginig na siya sa takot. Ano na naman po iyon? Medyo iritang tanong ni Coco sa kanyang lolo. Sino nagsabing papasukin niyo yung babae na yan dito sa bahay? Palabasin niyo nga iyan. Muling sigaw nito. Hindi niya alam ang gagawin dahil kung totoo man ang sinasabi ng kanyang lolo, ay maaaring katabi na niya ang sinasabi nitong babae. Sino ba yung lolo? Wala naman eh. Nanginginig na si Coco sa takot. Sabi ko palisin niyo eh. Palabasin niyo yan. Utos ni Lolo Baste kay Coco. Dahil sa takot ay tinawag muli ni Coco si Kuya Chris at lumabas na lang siya para mawala ang takot na nararamdaman. Ilang araw matapos iyon ay sumakabilang buhay na si Lolo Baste. Hanggang ngayon ay hindi nila alam kung sino ang babaeng tinulutukoy ni Lolo Baste. Ang alam lang nila, ang babaeng yun ay ang kanyang si Beverly. Maagang binawian ng buhay si Beverly sa edad na 14. Biglaan ang kanyang pagkamatay dahil huli na nang malaman nila na may sakit siya sa dugo. Hindi nila alam na malubha na palang kalagayan ni Beverly hanggang sa isang araw ay bigla na lamang itong nahimatay sa kanilang eskwelahan at nang dalhin siya sa ospital ay doon lamang nila nalaman na malala na ang sakit nito. Bago pumanaw ay halos isang buwan ang naratay si Beverly sa ospital. Madalas ay may mga sinasabi ito na hindi maunawaan ng kanyang pamilya. Naibigay mo na kay Bonina yung uniform ko. Hindi ko naman iyon magagamit eh. Masasayang lang. Sabi ni Beverly sa kanyang lola. Nagtataka man ay hindi na nagtanong pa si Aling Tina. Bagong bili lang kasi ang uniform na sinasabi niya. Dahil kasi simula pa lang ng klase noong magkasakit siya. Nang minsan nang bilihan ng mansana si Beverly ng kanyang lolo na si Mang Albert, ay tinanggihan niya ito. Apo, binilhan kita ng mansanas. Kainin mo para gumaling ka na. Paglalambing ni Mang Albert sa apo. Ayoko po. Ibigay niyo na lang kina Chinchin at Ana. Madami naman pong ganyan sa pupuntahan ko. Matalinhagang tugon ni Beverly sa kanyang lolo. Ha? Saan ka naman pupunta? Pagtataka ni Mang Albert sa tinura ng apo. Doon po sa malayong malayo. Nakangiti pa niyang banggit sa pinakamamahal na lolo. Hindi naman iyon sineryoso ni Mang Albert dahil maski siya ay hindi inasahan na malapit ng pumanaw ang kanyang apo. Isang araw bago tuluyang bawian ng buhay, nakausap pa ni Beverly ang kanyang ina na nasa ibang bansa. May kaunting tampo si Beverly sa ina dahil hindi ito nagpaalam na aalis patungong Saudi Arabia para magtrabaho bilang domestic helper. Kumusta na ang pakiramdam mo? Kumain ka ng madami para gumaling ka ha. Kumain ka ng mga prutas at gulay para makabawi ka ng lakas, bili ng kanyang ina. Makapag umuwi ka, hindi mo na ako makikita. Ang tagal mo kasing umuwi eh. Hindi na kita mahihintay. Naiyak na lang ang kanyang ina sa sinabi ni Beverly. Pero wala siyang ideya na papano ng pinakamamahal na anak. Ang tanging alam lang niya ay nagtatampo pa rin ito kaya siguro nakapagsalita ng ganun. Kinaumagahan ay masayang-masaya si Beverly dahil madami siyang bisita. Nayang dami kong bisita. Kanina pa sila dito, yung iba nga umalis na eh. Kaso hindi ko sila kilala lahat pero kilala nila ako. Masayang bungad ni Beverly ng magising ang kanyang lola. Nagtataka ito dahil wala namang ibang tao sa kwarto ngayon maliban sa kanilang dalawa. Noon na nagsimulang makaramdam ng kaba si Aling Tina. Alam kasi niya mga pamahiin tungkol sa sundo. Pero nilabanan ni Aling Tina ang takot na nararamdaman para sa kanyang apo. Sa halip ay nangibabaw ang awa na nararamdaman niya para rito. Simula kasi nang isinugod niya rito sa ospital ay ilan pa lang ang bumisita sa kanya. Mamaya apo, darating ang mga tita mo para bisitahin ka. Ano raw ang gusto mong kainin? Ipagluluto ka ni Tita Mara. Pag-iba ni Aling Tina ng usapan. Pero sa halip na sagutin na iyon ay muling binanggit ni Beverly ang tungkol sa kanina pa niya nakikita mga bisita na yung matanda sa pintuan. Sino iyon? Kamukha siya ni Mama eh. Isinasama niya ako kanina pa. Alis daw kami, kaso hindi ako sumama. Sabi ko magpapaalam po muna ako sa'yo. Nanghihinang sambit ni Beverly. Hindi na napigilang lumuha ni Aling Tina. Tuluyan ang umago sa mga luhang kanina pa niya pinipigilang bumagsak. Umiiyak ka po ba, Nay? Tanong sa kanya ng apo. Hindi naman nakaimik si Aling Tina at pilit na nagpapakatatag. Nay, matutulog po muna ako ha. Pagod na po ako eh. Muling sambit ni Beverly. O sige, matulog ka muna. Mamayang tanghali pa naman darating si Tita Mara mo eh.
Pahinga ka muna. Gisingin na lang kita kapag nandito na sila. Karalgal na tugon ni Aling Tina sa apo. Itinaas ni Beverly ang kanyang dalawang kamay kahit na nanghihina ito. Tanda na gusto niyang yakapin ang kanyang lola. Agad na lumapit si Aling Tina upang yakapin ang apo. Niyakap niya ito ng matagal. Habang yakap-yakap ang lola ay umiiyak na rin si Beverly. Animoy alam na niya ang magiging kapalaran. Nag-iiyakan ang dalawa habang magkayakap ng mahigpit. Hinalikan niya ang apo sa noo, sa pisngi at sa labi ng paulit-ulit. O sige na, magpahinga ka muna at mamaya iinom ka pa ng gamot. Sabi niya sabay talikod sa apo. Dahil ayaw na niyang ipakita pa ang kanyang pag-iyak. Hindi inaasahan ni Aling Tina na iyon na ang huling beses na makakausap niya ang apo. Nang dumating ang mga inaasahang bisita, ay ginising ni Aling Tina si Beverly ngunit hindi na ito nagising. Nakomatos si Beverly sa loob ng isang araw. Pinayuhan ng doktor sina Aling Tina na maging handa sa mangyayari. Gayon pa man ay ayaw isuko ni Aling Tina. Ang kanyang apo at umaasa siya na magkakaroon ng himala at makakarecover ito. Kinabukasan ay agad na tumawad ang ina ni Beverly at doon pa lang niya nalaman na comatose na pala ang kanyang panganay. Itinapat ni Aling Tina ang telepono sa tainga ni Beverly. Nagulat ang lahat ng may tumulong luha sa mga mata ni Beverly. At patuloy ang pag-aagos nito habang nagsasalita ang kanyang ina sa kabilang linya. Marahil ay naririnig pa nito ang sinasabi ng ina. Ilang oras matapos ang tawag na iyon. Mang Albert. Tama, siya ang lolo ni Beverly. Makalipas ang 6 taon ay sunod na pumanaw si Mang Albert dahil sa sakit nito sa baga. Matagal na nakakonfine sa ospital si Mang Albert, ngunit nang malaman na malubhana ang sakit, ay mas pinili nito ang manatili sa kanilang bahay. Bukod kasi sa ayaw nito ng gastos ay mas nais niyang bawian ang buhay sa bahay na kanyang naipundar nung siya ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa sala lang natutulog ang mag-asawa dahil manood ng telebisyon ang matanda. Sinunod na lang nila ang gusto nito dahil 1 taon na lang ibinigay na taning ng doktor kay Mang Albert. Isang madaling araw ay ginising ni Mang Albert ang asawa upang magpatimpla ng kape. Agad naman nagtimpla ng 1 tasang kape si Aling Tina. Pero nabigla siya nang magalit sa kanya ang asawa. Bakit isa lang ang tinimpla mo? May mga bisita tayo. Nakakahiya. Nakaramdam ng kilabot si Aling Tina dahil sa sinabi ng asawa. Pero pinagbigyan niya lang ang nais ito. Ilan pa ba ang ititimpla ko? Tanong ni Aling Tina. 3 yung bisita ko. Paupuin mo sila. Kanina pa sila nakatayo. Tungo ni Mang Albert sa asawa. Agad na nagtimpla si Aling Tina habang takot na takot sa mga binibigkas ng kanyang asawa. Nang natapos siya ay inilapag niya ang tinimplang mga kape sa mesa. Kinaumagahan ay nagulat ang mga apo nito sa sobrang dami ng kape na nasa lamesa at wala itong mga bawas. Maging si Beverly ay sinundo rin ng kanyang lolo. Chinchin! Sigaw ni Mang Albert sa apo. Kaagad na lumapit ang kanyang apo na si Chinchin para itanong kung bakit siya tinatawag ng kanyang lolo. Bakit putay? Tanong ni Chinchin. Palisin mo nga yung bata sa lamesa. Kanina pa talon ng talon dyan. Nahihilo na ako. Pabalik-balik na tumatakbo sa harapan ko. Dinadaganan pa ako. Reklamo ni Mang Albert. Kinilabutan si Chinchin sa narinig niya mula sa kanyang lolo. Pero hindi niya ito pinansin at kumarin na lang nanonood ng telebisyon. Maya-maya ay muling nagsalita si Mang Albert. Saan ba pupunta yan pinsan mo? Kanina pa dyan sa pintuan. Sabi ni Mang Albert habang nakatingin sa pintuan. Sinong pinsan? Pagtataka ni Chinchin. Yang si Beverly. Kanina pa yan dyan sa pintuan. Nakapustura pa. Aalis yata. Sambit niya sa apo. Mas lalong kinabahan si Chinchin dahil wala namang ibang tao doon. May insidente pang nanggigising sila ng kapitbahay dahil galit na galit si Mang Albert. Tawagin mo nga si Dodong. Sigaw ni Mang Albert. 12:00 na ng gabi makatulog na yun. Bukas ng umaga pupuntahan ko. Pagpapahinahon ni Aling Tina sa asawa. Hindi, tawagin mo ngayon. May sasabihin ako sa kanya. Papimilit pa nito sa asawa. Dahil ayaw niyang humaba pa ang usapan ay nahihiyang kumatok si Aling Tina sa bahay ni na Dodong. Buti na lang at gising pa si Dodong kaya't nagtungo ito sa kanilang bahay nila. Tay, kumusta po? Ano po yung sasabihin niyo sa akin? Bungad ni Dodong. Pauwin mo nga yung tatay mo. Kanina pa yan nakatayo sa pintuan namin. Ayaw umalis. Nakatingin lang sa akin. Pauwiin mo na yan para matulog. Singhal ni Mang Albert kay Dodong. Nagtaka si na Dodong at Aling Tina dahil matagal nang patay ang ama niya. Halos 1 dekada na nang bawian ito ng buhay. Oo, sige po. Tay, papauwiin ko na po ito. Nabigla man ay sinakyan lang niya ang gusto ng matanda. Ilang araw lang na mangyari yun.
ay sinugod si Mang Albert sa ospital at doon ay tutuluyang binawi.